Hello mga sis! Magandang umaga nga pala sa inyo. Hindi na nga pala sis ang dapat itawag ko sa inyo, kung hindi mga future momshi. Char! So ayun, ito nga pala ang umaga ko. Inumpisahan ko siya sa pagluluto. So, after tumunog ng alarm clock, ganito yung ginagawa ko. Every 5 a.m. nagluluto ako ng pambaon ng baby ko para sa kanyang pagpasok. Sa mga hindi nakakaalam, pinapasok ko ang anak ko when she was 5 years old at nagkataon na may pandemic. So, masasabi natin na napakabilis ng panahon dahil parang nung kailan lang tinuturuan ko siya mag-module. Ngayon, inihahatid sundo ko na siya. Nakaka-proud, diba? Ang saya-saya ko kasi tuwing umaga, ang dami kong mga estudyante na nakikita sa paaralan niya. At naaalala ko ng bata ako, since nung bata ako, hindi ko naranasan mahatid sundo ng parent ko dahil marami kami mga kapatid. So, may mga maliliit pa akong kapatid. Kaya naman, ito yung baby ko. Ini-enjoy ko yung pagkamami ko. At sa mga sandaling ito, malapit na mag-alas 6, inihahanda ko na ang baon ni Scarlett. At dito sa itsura niya ay inaantok pa. Inaaya ko nga pala siya dyan uminom ng gatas. Ngunit hindi siya sanay uminom ng gatas sa umaga. So, ito nga guys, pati yung pusa namin na dilaw, inaantok pa at ayan, nanonood siya kung ano ang ginagawa ko at noong mga oras na ito ay iniisip ko kung ano nga ba ang gagawin ko after kong ihatid ang baby ko sa school. So, ayun, may naisip na ako. Bali, ang gagawin ko is magsusumba ako after kong maihatid ang baby ko sa school. At ito na nga, isasalin ko na ang tubig sa takure. Ganito nga pala guys ang ginagawa ko every time na mag-iinit ako ng tubig. Nga mga mamshi, every morning kailangan ko mag-init ng tubig para sa paliligo ng baby ko dahil hindi pa siya sanay sa malamig na tubig. At dahil nandito kami sa bundok, kailangan nating mag-adjust at sanay naman yung katawan ng anak ko sa malamig na klima dahil pinanganak ko siya dito sa bundok at hindi siya sanay sa mainit na lugar. At dahil nga nagmamadali ako dito guys, hindi ko pa tapos ipitan ang kanyang buhok at kung nakikita nyo naman, ganyan itsura ng buhok niya. So yun, pinapatapos ko lamang siya kumain at saka ko aayusin ang kanyang buhok. Then, kape tayo dito guys dahil medyo malamig at umuulan ng umagang ito. Malapit na nga rin pala mag-alas 6 at ayun nga, natapos na ang kanyang pagkain. 5:45 a.m. napansin ko ang kanyang name tag na medyo may kulang pa kaya nilagyan ko muna ng pansamantalang takip yung kanyang name tag dahil wala na talagang oras para ayusin pa to at lagyan ng plastic cover. So guys, ganito ba kayo gumawa ng name tag? It probably meron na talaga akong pinagawang name tag sa baby ko at yun ay manggagaling pa sa Taguig at matagal pa ang dating ng delivery kaya hintay muna kami. At nung oras na nga iyon ay nagmamadali na kaming dalawa upang umalis sapagkat 6 o'clock a.m. na. Ito yung unang araw ng pasukan, August. Ay hahanapin ko pa yung room ng baby ko dahil hindi ko pa double check kung saan ba talaga yung room ng baby ko. So, ito nga guys. Mamadali na ako ng mga oras na ito dahil malilate na ako at mahirap pa maghintay ng masasakyan sa labas. At dahil ako'y nagmamadali na sa kakahanda ay nakalimutan kong i-off yung video. Kaya naman mabuti na lang ay napansin ng baby ko na naka-open pa yung video ay kanyang ini-off ito. At dahil unang araw ng pasukan, unang araw din ng traffic, kaya naman kami nagmamadali na pumasok para hindi kami malate dahil mahirap nga naman ang biyahe dito sa amin
At ito na nga, hinatid ko na siya. Palakad na kami ng baby ko dito sa kanyang room. At medyo nahirapan ako sa paghanap ng kanyang room. At sa wakas nakita ko, bigla siya nagpalit ng putsak. At dahil naihatid ko na siya, nagmamadali nga ako dito magtimpla ng kape at nagbihis na ako upang makaabot sa oras ng exercise time namin. So, sinukat ko nga muna ang mga dapat sukatin dito at saka ako lumakad sa baba. So, ito nga pala yung lugar na pinaglalakaran ko. Medyo maganda. Habang ako'y naghihintay ng announcement for graduation this coming August. And sa mga bagay na dapat kong gawin, ito muna yung ginagawa ko. Kumbaga, ipini-prepare yung sarili ko para sa mga darating na mga extensive, mga excessive na exercise, yung mga ganyan. So, kailangan ko ng powers, more powers to come sa ating mga mommies, lalo na sa mga working mom. So, ayan, nandito kami sa, nakikita nyo, ito yung lugar na mataas na talaga dito sa part na to. So, ito siya, may subdivision. So, ayan. Medyo maaraw ng time na nito at 7 a.m. Mag-8 na rin siya, guys. So, ganyan siya. Kaya medyo parang nakasimangot na ako dito at hindi ako masyadong nag-aayos kapag ako nag-exercise dahil papawisan lang ako at matutunaw yung makeup ko. At 9 a.m., nag-search nga pala ako sa YouTube ng mga basic exercises na pwedeng gawin sa bahay na nakakatulong sa cardiovascular natin at sa belly fat. Lalo na sa mga nagbabawas ng timbang. So, ayan guys, inayos ko yung ating pag-exercise. So, ayan. Wait lang kayo guys ha. Matagal na panahon ko nang hindi nagagawa ang mag-exercise at ngayon palang buwan ko nagagawa yung dapat sa katawan ko. At nagkakaedad na tayo, mahalaga na alagaan natin yung katawan natin habang tumatanda tayo dahil ganito pala ang nangyayari sa katawan kapag hindi nag-e-exercise. So, ito nga pala yung una kong ginawa, guys. Pero nakapag-warm up na ako kanina. So, ito, tinulad ko lamang to sa YouTube na napapanood ko. At gusto kong ma-achieve or parang gusto kong ma-achieve yung nakikita ko sa YouTube. Pero, kung ano lang talaga ang kaya ko, yun lang. So, ayun guys, I try my best to achieve what a little bit need in my body. At sana guys, mag-enjoy kayo sa panonood at mag-subscribe kayo sa video ko na ito para mag-update kayo sa mga susunod kong vlog. Dito nga pala ako magtatapos guys. Maraming salamat sa pag-i-stay at maraming salamat sa pag-i-standby. Ako nga pala si Lorena. Hanggang sa muli. Bye-bye.